Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito at inihanda ninyo ang aming puso't isipan upang tumanggap pa na mas maraming pagpapala na nagmumula sa inyo. Maraming salamat, Lord, dun sa heavenly songs na iniligay mo sa aming mga labi. Maraming salamat, O God, sa mga tinig na inyong ipinagkaloob upang ikaw ay aming mapapurihan sa espiritu at katotohanan. Kaya naman po, Ama, muli, maraming salamat po sa ilang mga pagsamba, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Ang pamagat po ng message for today ay Heavenly Fruits. Napag-usapan po natin yung patungkol sa ilog, sa puno, sa bundok. Pag-usapan po natin ngayon mga prutas naman. Kasi lahat po ng yan ay merong significance, merong kahalagahan sa Holy Scriptures. So meron po tayong ilang pag-uusapang mga prutas na nabanggit sa Biblia. Titignan po natin kung paano natin siya magagamit or maihahalin tulad sa ating spiritual na pamumuhay. Ngayon po, dun mismo tayo sa Israel. Sa Israel po, meron silang tinatawag na Shivat Haminim. They are 7 agricultural products listed in the Hebrew Bible as gifts of the land of Israel. At makikita po yan sa Deuteronomy 8:8. They are wheat, barley, grapes, figs, pomegranates, olive, and dates. Their first fruits were the only acceptable offering in the temple of Jerusalem. And you know what? Lahat po ng mga nabanggit na mga prutas na yan, available po dito. If I were you, tumikim kayo mga kapatid. Andito lahat yan sa area na ito. At dahil nga po napakahalaga ng Shivat Haminim, meron din po silang special stamp para po sa mga bunga na yan. Bunga, fruits of the land ng Israel. Yan po kasi yung mga ipinangako ni Yahweh sa Israel. Di po ba sabi niya, dadalhin ko kayo dun sa the land flowing with milk and honey. Sinyorten lamang, siyempre, milk and honey, para yung nagbibigay ng sustansya, ng kabusugan, nourishment sa mga tao. At bukod doon, kasama po ang lahat ng mga ito. I know, ngayon kasi halos hindi na natin napapansin yung mga yan kasi napalitan na ng donuts, napalitan ng pizza, diba? Napalitan ng mga noodles. Hindi na napapansin, samantalang napaka-abundant yan. Especially here, ulitin ko po, available po dito yung mga yan, samantalahin natin. Kasi po napakamamahal na mga yan pagdating po sa Pilipinas. Di ba, napaka-biblical po ng mga nakakain natin prutas. Kami po ni Mrs., ang snacks namin puro prutas. Kasi napakamura eh. Napakamura kasi hindi lamang yun, siyempre nakakonekta sa Word of God. Napakasasarap, napakasustansya, at habang ini-enjoy sila, we will remember na ito nga pala yung mga original na mga unang mga prutas na ibinigay ng Panginoon upang magkaroon ng nourishment, magbigay ng nourishment sa mga Israelita. Ganun po ka-espesyal yung mga pagkain na yan. Now imagine, kung hindi nagkasala si Eva at si Adan, malamang yan lang talaga kinakain natin. Walang kumakain ng meat. Walang kakain ng steaks, walang kakain ng, di ba? Ng chicken, grilled chicken. Wala nang kakain ng isaw. Hindi na tayo kakain ng dinuguan, wala nang papaitan. Wala na lahat. Kung hindi nangyari yung nangyari sa Eden. But anyway, it happened already. But still, at least nandyan pa, nag-i-exist pa yung bunga ng lugar, yung mga bunga na pinangako ng Panginoon, na sukat ikalulusog, ikanunourish ng ating physical na pangatawan. Hindi lamang yon, pag-uusapan po natin maya-maya, ano pa yung mga kahalagahan po ng mga prutas na mga pinag-uusapan nating ito. So, tingnan po natin. Ano ba yung sinisimbolize ng bawat bunga na pag-usapan natin kanina? Unahin po natin yung wheat. Wheat symbolizes kindness. May meaning din siya. Hindi kasi basta-basta. Alam po natin sa Biblia po, walang such thing as random. Hindi po totoo yung sinasabi ng mga scientists na walang creation, walang creator. Random lang daw. After billions of years, biglang nagkaroon ng earth, nagkaroon ng moon, nagkaroon ng mga plants, nagkaroon ng mga animals, nagkaroon ng tao. There's no such thing as random in the Bible. Merong intelligent creator na lumikha ng lahat. At ito ang meaning ng wheat. Bakit ino-offer siya katanggap-tanggap sa templo? Because it symbolizes kindness o yung kabaitan. Kaya maging mabait po tayo mga kapatid. Napakahirap maging mabait ngayon nowadays, right? Yun na lamang hindi tayo binibigyan ng salary increase. Ang hirap na maging mabait sa amo.
Yun na lamang hindi tayo napapansin, di ba? 20 years ka na, dapat owner ka ng kumpanya. Yung bagong salta, siya pa yung naging talaga, manager. In short, napakahirap pong maging mabait. Pero, you know what? Kailangan natin maging mabait. Dahil ang Diyos natin ay mabait. Pangalawa pa yung grapes. Ano ba yung sinisimbolize ng grapes? Beauty. Kagandahan. Of course, ang pinag-usapan natin dito, hindi lamang panlabas. Mahalaga rin siyempre yung beauty panlabas. Right? Kasi ang Panginoon, nung lumikha siya, pawang kay ganda ng lahat, pawang kay beauty. Especially yung kalooban siyempre. Yung kalooban. Anyway, ang grapes po, sinisimbolize niya ay beauty. Ano naman yung barley? Strength. Kalakasan naman ang sinisimbolize ng barley. What about yung dates? Sawa-sawa tayo sa dates dito. Kami po, bumili na rin kami ng maniba. Maniba lang na dates. Di ba? Maniba lang na dates para matikman ni Mrs. Ano ba lasa ng dates na hindi pa kasing tamis ng lagi natin kinakain? Royalty pala ang dates. Royalty. Pwede pala siyang isabit sa leeg. Hindi. Yung symbolism niya siyempre ay royalty. Yun namang pomegranate. Ang kanyang sinisimbolize ay splendor. Bumili rin kami ng mga buto-buto ng pomegranate. Yan po ba yung granada sa Tagalog? Right? Yan, granada po yan. Bumili na rin kami para matikman ni Mrs. Ano ba yung splendor pa lang sinisimbolize ng granada, di ba, ng pomegranate. At napaka-healthy po niyan. Napaka-healthy niya, mga kapatid. Marami siyang pagagalingin sa ating katawan at it will make our body fit. It will make us fit. And of course, yung olives, ito na naman, isang kutsara tuwing umaga, olive oil, yung extra virgin olive oil. Ano raw siya, sinisimbolize ng olives ay foundation. Yung katatagan. And panghuli po yung figs. Ang sinisimbolize ng figs ay perseverance. Ulitin ko po lahat ng mga binabanggit natin, nag-exist pa hanggang ngayon. At marami po dyan wala sa atin, sa bansa natin. So hanggang nandito kayo, enjoyin po ninyo mga kapatid. So, yan po yung sinisimbolize ng bawat prutas na binigay ni Yahweh na naging katanggap-tanggap po sa templo. Samantalang napaka-ancient ng pinag-uusapan natin, panahon pa ni Moses, panahon pa nung nauna pa kay Moses, they are still existing nowadays for us to enjoy. At sa tuwing matitikman natin, matatanggap natin, makikita natin ang mga prutas na ito, we will remember the Lord. We will remember His goodness. We will remember yung pangako ng Panginoon, yung land flowing with milk and honey. While we are here on earth, pwede natin maranasan yung the land flowing with milk and honey. And that is what? In the presence of our Lord. In His presence, there is fullness of joy and peace forevermore. At of course, after this life on this planet, we will be going to heaven. Higit pa sa land flowing with milk and honey, ang dadatnan po natin doon sa piling ng ating Panginoon. Gayunpaman, meron tayong kakaibang prutas sa pag-uusapan. Ang Lord din mismo ang nagbigay ng prutas na ito, na kung tutuusin, kung paano mahirap mabuhay or halos hindi tayo mabubuhay na maayos kapag hindi natin tinanggap, kinonsume yung mga prutas na pinag-uusapan natin ngayon, ito yung susunod na prutas, dapat po ganun din. Na kapag wala tayo ng prutas na yon, bilang Kristiyano, maluluoy tayo kapag wala yung prutas na yon. At hindi lamang yon, kailangan kasi in-incorporate siya sa ating mga buhay. Tinatanggap at isinasa pamuhay. Yun ay walang iba kundi yung a different kind of fruit. Nabasa po natin kanina sa Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Sabi nga nila, di ba, maaaring hindi nakakalam, bakit fruit? Bakit hindi fruits? Kasi nga, isa lang naman ang Holy Spirit eh. Bunga niya kasi yun eh. Isa lang ang bunga niya. Pero ang magiging bunga ng Holy Spirit na nakatira sa ating mga puso, yan pong mga nabanggit na siyam na yan. Yan po yung makikita sa buhay ng isang tao na tinitirhan, ginawang banal na tahanan ng ating Panginoon. Dapat po itong mga ito nakikita sa atin. Kumbaga, pag kumain tayo ng kalamansi or dalandan, di po ba yung vitamin C? Di ba may epekto sa ating mga prutas na kinakain natin? Pag nagkakain tayo ng mga dilaw, mga karot, isang linggo puro karot, ano mangyayari daw sa atin? Di ba naninilaw yung balat pati mata? Pag sumobra naman sa karot. Ganyan din sa Holy Spirit. Supposedly, kapag patuloy natin tinanggap ang Holy Spirit ang kanyang pangunguna, ito yung makikita ngayon sa buhay natin. Di ba sabi ng Panginoon, kung ano ang puno, yun ang bunga. Sino bang puno natin? Sino bang foundation? The Lord Jesus Christ. So, ano ang bunga ni Kristo ngayon sa ating buhay? Through the Holy Spirit, love,
joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, at self-control. Regardless po ng panahon. Whether in season or not in season, dapat ito ang nakikita sa isang Kristiyano. Everyday occurrence dapat sa buhay ng isang Kristiyano. Pag-usapan natin ng prutas. Ano bang prutas para kay Jesus Christ? Jesus Christ is very, very particular when it comes to bearing fruits. John 15:1. Ang sabi ng Lord, nung si Judas, pinagkanulo na siya, nung nasolo na niya yung totoong mga anak niya, hindi sinimulan ni Jesus Christ yung new covenant in the presence ng isang Judas. Pinaalis niya muna si Judas, nung wala na si Judas, sa kanya sinimulan yung new covenant dun sa mga naiwan, sa mga tunay na tagasunod ni Jesus. At nung pagtapos po niyan, alam niyo naman, pagtapos lang mag-Lord's Supper, ano ginawa nila? Halika, punta tayo sa ating favorite meeting place, sa ating favorite hangout. Saan yun? Siyempre sa Gethsemane, sa Mount of Olives. At doon, again, naging intimate na naman ng Panginoon sa nalalabi niyang mga apostol, naiiwan niya at papalit sa kanyang mga ginagawa. Ang mga apostol po, walang kinaibahan sa atin. They are 100% flesh and blood like us. There's no such thing as super. Walang extra added chromosomes ang mga disciples, ang mga apostles. Wala silang special gene. Katulad po natin mga yan, kaya kung mababasa po natin sila sa Biblia, di ba ang titigas ng ulo nila like us? Pag may sinabi ang Panginoon, baliktad ang gagawin like us. Sabi ng Panginoon, sandali lang ako magpe-pray dun ha. Pagbalik ng Panginoon, 3 times, 2 times, tulog. Like us. Di ba? Wala tayong pinakaiba sa mga apostol. Wala rin silang pinakaiba sa atin. Hindi makapaghintay. Pero, love na love sila ng Lord. Like us. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon regardless sa ating mga kakulangan. Sino hindi natutulog kapag nasa message? Lahat tayo nakakaranas niyan. Di ba? Sino hindi bugnutin? Lahat tayo nakakaranas maging bugnutin. Sino yung walang patience? Lahat tayo naranasan natin, wala tayong pasensya. Sino yung mapang-away, lagi lang masungit? Naranasan natin, kadalasan, masasungit tayong lahat. Pero you know what? Again, the Lord loves us so much. Sa kabila ng lahat, itong sinabi niya. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad at sinasabi ng ating Panginoon sa atin ngayon, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Ito ngayon, verse 2. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Sino nagte-take away? Yung Father. Ang sabi po sa Biblia, ang amang naglalapit ng kaluluwa kay Jesus Christ, at sino man daw na inilalapit ng ama kay Jesus Christ, wala siyang pinahihindian. Anak, Jesus Christ, napakapasaway nito. Lahat na lang ng kasalbahiran ang ginagawa nito, inilalapit ko sa iyo. Welcome sa Lord yun. Welcome po sa Panginoon yun. Yung pa nga ang gustong-gusto ng Panginoon na tanggapin Yung maraming mga pagkakamali sa buhay, maraming kahinaan. Yun pa nga, alam ng Lord, ito pa nga yung mga taong mas kailangan kong tanggapin mula sa Ama. So ang Ama naglalapit ng kaluluwa sa Panginoon, ang Ama rin naman ang nagtatanggal ng mga hindi tunay. At yung example natin dito, specifically po si Judas. Tinanggal na si Judas among these apostles. At ang sabi niya, and every branch that does not bear fruit, He prunes naman. That does bear fruit, pinuprune pa niya, that it may bear more fruit. Pag hindi nagbubunga, tatanggalin, kung ano man meron siya, mawawala pang lahat. Sinabi rin po ng Panginoon yan. Sa mga taong binigyan, pero ayaw gamitin yung binigay sa kanila, tatanggalin daw yon at hindi lamang yon. Marami pang kukunin kasama yon at ibibigay rin sa iba. Pero hindi daw nagbubunga, lalo pa siyang magbubunga. Just do the first step, and the next steps, kasama na natin ng Panginoon. Mas dadami yung ating kayang gawin para sa Kanya, mas dadami siyempre yung mga mabubuting mga aspects, mga characteristics na meron tayo. So, ang kwento po dito, kapag walang nakitang bunga, tinatanggal. At kapag natanggal na po yan, hindi na nakakonekta kay Jesus Christ, hindi na siya magbubunga kailanman. Kasi ang sabi po doon, He will be thrown away. At nakakatakot po yung term na yon. Ang example po doon si Judas. Nakakonekta siya kay Jesus Christ for more than 3 years. Pero ang naging bunga lang kay Judas, lalo siya nagmukhang pera. Nangungupit pa siya. Si Jesus Christ, kukupitan, alam ng Lord yun. Anong patunay natin? Yung babaeng nagbibigay nga ng isang kusing sa templo, napansin niya Si Judas pa kaya, na sigurado ako, hindi lang isang kusing ang ninanakaw ni Judas sa buslo ng ating Lord. Kitang-kita niya yun. Kung tutusin, pwede na tirisin dun pa lang, di ba? Pero ang Panginoon talaga, meron kasing tamang panahon ang lahat ng bagay. At nangyari po yun,
na-reveal na si Judas ang Judas nung gabi na yon. Ito ang ginawa niya at ito ang mangyayari sa kanya. He will be taken out at itinapon siya sa labas. Ang sino mang tao na hindi na nakakonekta kay Kristo, malayang-malaya ang kalabang papakin ang buhay niya. Yun po ang hirap mga kapatid kapag tayo lumalayo sa Diyos. Katulad ni Judas. Lalo tayong papapakin ng kalaban. Remember yung Shekinah glory ng Panginoon sa ilang? Bakit sa gabi ang Panginoon, haliging apoy? Kasi sa ilang po, maraming raw doon, mga wild animals. May mga ahas na anytime pwede sila matuklaw and they will die. Ang ginawa ng Panginoon, pinrotektahan sila sa magitan Shekinah glory. Nag-anyo ang Panginoon na isang malaking haliging apoy sa gabi. Kaya bukod sa meron silang warmth, hindi sila nilalapitan ng mga ulupong. Ganun din po katulad ni Judas. We know what happened to Judas. Hindi lamang basta-bastang demonyo ang pumapak kay Judas. Si Satanas mismo ang pumapak sa kanya. Kapag ang kalaban ang pumapak sa isang sinuman, alam natin ang hantungan nun, death. Hindi lamang physical death, worse, spiritual death. Mabuti na lamang ang Panginoon. Ganun na lamang kanyang pagmamahal sa atin. So dadami po ang ating bunga espiritual, kung meron na tayong ipinapakitang nanggagaling di man. Yung pag-obey, yung obedience natin sa gusto ng Holy Spirit, then dadami yan. Gusto natin bumait, gumawa tayo ng isang kabaitan, manganganak pa yun ng maraming kabaitan. Kumbaga, gumagawa lang ng napakasimpleng mga ilustrasyon. Gusto natin ng kapayapaan, be peaceful. Dapat kasi ang peace nanggagaling sa atin eh. Di ba, sabi ng Panginoon, I give you my peace. Is the kind of peace that transcends all human understanding. My peace I give unto you. Kasi within us, mahirap magkaroon ng peace. Buti lang yung Prince of Peace, which the Lord Jesus Christ, siya mismo yung nakaluklok sa ating mga puso. Hindi lamang po yun, hindi lamang sa partikular ng Panginoon, pagdating sa pamumunga natin sa ating buhay Kristiyano. Matthew 21:19. Naglalakbay ang Panginoon, galing sa isang malaking ministry, nagutom siya along the way. So, in seeing a fig tree by the wayside, Jesus went to it and found nothing on it but only leaves. And Jesus said to it, may no fruit ever come from you. Ano nangyari? Sa mata mismo ng mga apostol, and the fig tree withered at once. Along with Chorazin and Bethsaida, the fig tree also received a word of judgment from Jesus. Alam niyo po ba na minsang-minsan lang ang Panginoon magbaba ng curse or judgment? Yung Chorazin sa Bethsaida, bakit sila isinumpa, kinurse ng ating Panginoon? Lahat na ng klase ng pagpapakita ng kapangyarihan, kabutihan, miracles and wonders, nakita ng Chorazin, ng lugar ng Chorazin sa Bethsaida, but they never believe in the Lord Jesus Christ. Ganun din ang kaso, kapag instead na kinakakitaan tayo ng bunga ng Espiritu, walang nakita ang Panginoon sa atin, wala tayong pagkakaiba sa Chorazin, sa Bethsaida. Kaya po yung punong yan, malaking warning po sa ating lahat. Jesus expects fruits from us. Sabi po dyan, di ba, nagutom siya, naglalakad-lakad siya, nakita niya sa daan. Ang Lord po, lagi natin kasama, di ba? Hindi na siya naglalakad-lakad kung saan, kasi nagdwell na siya sa puso natin eh. Hindi na siya naglalakad-lakad, naghahanap ng tirahan ng Panginoon. Hindi na. Matagal na nang pumasok ang Panginoon sa puso natin, nakatira na siya forever sa ating heart. Lalong-lalo na yun. Kitang-kita ng Panginoon kung may bunga tayo or wala. Pag ang Lord kasi nagsalita ng ganito, it's very, very dangerous for anyone na gumagawa ng bagay na yan kung bakit sila sinumpa. Di ba, naging message na rin ito, maraming panahon na. Ano ba yung klase ng mga tao katulad nitong fig tree na ito, na puro dahon, wala namang bunga? Di ba, anong pwede natin gawing example doon? Yung mga palamuti lang sa buhay. Di ba, maraming tao, puros palamuti sa buhay. Box yung pera, ang gagara ng kotse, ang gara ng mga cellphone, ang gara ng damit. Pero pag tinignan ng Panginoon, wala namang spiritual na bunga. Hinawi ng Panginoon yung mga dahon na yon. Hindi ko kailangan yung dahon mo, anak. Ang kailangan ko sa iyo, yung bunga mo mismo na nagmula sa banal na Espiritu. Nasaan yun? This is the second time. Kanina, nakita natin, di ba? Kung paano nanggalit ang Panginoon. Tinatanggal niya yung mga sanga na wala namang bunga.
this time around, naghahanap na siya talaga. Napaka-partikular ng Panginoon pagdating po sa bunga ng Espiritu. Partikular po siya dyan. Kasi ano pa ba naman ang hahanapin sa atin ng Panginoon? Ang sabi nga sa Biblia, di ba, sa Book of Isaiah, tungtungan nga lang ng paa ko ang lupa eh. Anong iaalay niyo sa akin? Anong templo ang itatayo niyo kung saan ako magkakasya? Tungtungan ko nga lang ng paa ang lupa, anong templo ang pwede kong pagkasyahan? Pero hindi ba naging posible yun? Naging posible yun through what? Una, siyempre yung temple in Jerusalem, yung kanyang presence, pumaparoon each and every time. At pangalawa po, siyempre, yung templo ng ating puso. Imposible ang Panginoon po ikahon. Diyos siya eh. Even the universe, hindi magkakasya ang Diyos sa universe. But imagine that miracle na ginawa niya. Nag-indwell siya, tumira siya sa ating mga puso. Doon na naman gumana yun, with God, all things are possible. Kaya nga sabi ni Pablo, ano raw? Kaya pakiingatan daw natin yung ating katawan because it is the temple of the Holy Spirit. Na ano man daw ang ginagawa natin sa katawang ito, ang unang nagigrieve ang Holy Spirit ng ating Panginoong Jesus. Hindi na ako uli pupunta sa mga bisyo kasi ilang beses ko nang sinabi yan. Alam nyo na naman yan. So it's up to you. And everyone here is accountable since narinig na natin ang patungkol sa mga bagay na iyon. So ulitin ko po, ang Panginoon, naghahanap siya. At ngayon, hinahawi-hawi niya yung lahat ng meron tayo sa buhay. Okay? Pero hindi yun ang kailangan ng Panginoon. Hahawiin niya yan. Ang gusto kong makita sa iyo, anak, yung bunga ng Banal na Espiritu, nasa sa iyo ngayon. Na dapat, yun ang nakikita ko, anak. At nabanggit po, ulitin ko po ano ba yung bunga na yun? Dapat daw makita ng Panginoon yung love, yung joy, yung peace, yung patience, yung kindness, yung goodness, yung faithfulness, gentleness, at yung self-control. Yan po hinahanap ng Panginoon. Hahawiin niya lahat. Hahawiin niya lahat sa buhay natin. I don't need those things. Ang gusto ko makita, nagbubunga ka ba? Merong bang bunga ang Banal na Espiritu sa ating mga buhay? So, Jesus Christ is particular when it comes to bearing fruits. Ngayon po, maaaring meron tayong kinoconsider na bunga, pero hindi pala totoong bunga. Let's go back to the Bible. Halimbawa, hindi nag-spend naman ako ng time sa ministry. Anyone can do that. Anyone. Every Friday naman present ako eh. Almost anyone can do that. Anyone can do that. Ano sabi ng mga Pharisee? Di ba? Nagbibigay kami ng alms, ng tulong sa mga mahirap. Many people can do that. Pati yung mga magnanakaw, kaya lang magbigay, mag-abuloy kasi, meron silang maibibigay eh. Yung mga nabanggit ko, maaring yun ang nagagawa natin, pero meron kasing ibang hinahanap ang Lord. Ang gusto niyo makita, yung changed life. Kasi ang dali lang kasi mag-impress. Halimbawa sa trabaho natin, kahit tinatamad ka, pumasok ka kasi pinapasahuran ka dyan eh. Kaltas din yan, di ba? Ano gagawin natin? Present tayo sa work, maaaring ganyan-ganyan tayo sa computer. Pero rolling eyes, Kasi yung mga yan kasi, mga mechanical na yan eh. Di ba mga trabaho natin kadalasan, hindi mo na kailangan ng utak eh. Yung katawan lang kikilos din ng kusa. Ayaw ng Panginoon ng ganun. Anak, pag meron kang ginawa para sa akin, ayoko yung mechanical. Gawin mong personal. Gusto ko makita na kasama yung puso mo, yung kaluluwa mo, yung lakas mo, kapag meron kang ginawa for me. Gusto ba natin yung ganun, yung nakasanayan na lang? Alam mo, sa mag-asawa, I love you, I love you. Madali mag-I love you-han eh. Pero ang tanong, nararamdaman ba yung love na yon? Di ba? Lalo na sa text. I love you, mommy, daddy. I love you, lola, or what? What about yung talagang maramdaman ng tao? Yung love, hindi sinasabi. Bukod sa sinasabi, nararamdaman talaga kapag kasama tayo. Yun ang gusto ng Panginoon. Don't just tell me, anak. But show me. Let me feel it. Kung nagbubunga ang Holy Spirit sa'yo, disin sana nakikita ko siya, anak. So yun po, tanda natin, naghahanap lagi ang Panginoon ng bunga ng Espiritu, hindi ng mga bagay na kaya natin gawin in the flesh without even thinking. Okay? Jesus Christ deserves more than that. Hindi lamang yun. Ang kagandahan, ang Diyos ay mabuti. Kung meron tayong Corazin kanina, kung meron tayo ditong vineyard, meron tayong puno na hindi nagbubunga, katulad sinabi ko kanina, meron pa ring
hindi nawawala yung love, yung space natin sa mismong buhay ng ating Panginoon. Napakaganda po kasi nung ginawa niya para sa mga apostol. Kung babalikan natin kanina. Yung sa chapter 14 po ng Bible ng John, kung mapapansin po ninyo, pinag-uusapan doon, in my Father's house are many mansions. Sabi naman, don't be weary, huwag kang malungkot. No? Because in my Father's house are many mansions. Mauna ako doon para ipaghahanda ko kayo na matitirhan. Huwag na kayo magpadala ng hollow blocks. Hindi ko kailangan ng bakal na namumula sa inyo. Hindi galing sa Biblia po yung mga ganong klase ng mga turuan. Di ba? Meron nagsasabi kasi nun, mga kapatid, gumawa po tayo ng gumawa para sa Panginoon. Kasi habang tayo po gumagawa para sa Panginoon, nag-iipon po tayo ng hollow block sa langit, ng semento, ng bakal. Ang sabi ng Panginoon, naka-ready na yung titirhan natin. Kasi by works po yun po ang danger kasi ng ganong klase na paniniwala, galing sa ibang church. At minsan may nakakalusot, tumatayo rito, sinasabi, kaya po magpakabanal tayo, magkaroon tayo ng ministry para po nakakaipon tayo ng kayamanan sa langit, yung nga po hollow blocks, and so on and so forth. By works kasi yun. Hindi natin kinakailangan gumawa ng sariling bahay sa langit. Kasi ang sabi nga ng Panginoon sa chapter 14, marami ng kwarto ang Ama. Meron na. Ang sabi lang ng Panginoon, meron ako, ipaghahanda kita. Meron na, ito, kay Lem, ito, kay Dennis, ito, kay Japs. Yun po ang ginagawa ng Lord ngayon. Nilalagyan niya ng pangalan yung bawat pintuan, yung bawat malalaking kwarto sa bahay ng Ama. Nilalagyan niya ng pangalan natin, isa-isa. Hindi natin kinakailangan mag-ipon ng hollow block sa langit dahil naka-ready na, may bahay ng Ama doon. Ang kinakailangan lamang natin gawin, be there. Be there. Sa kabila ng sinabi natin kanina, na napaka-particular pala ng Panginoon sa mga bagay na ito, at maging si Judas pala, no, one way or the other, nakaranas ng kanyang curse dahil doon. But you know what? Jesus promised good things to those who bears much fruit. Ito ngayon ang para sa atin. Kung ayaw natin makatulad sa Bethsaida, sa Chorazin, kay Judas, then we must bear much fruit. Revelation 22:2, ito po yung napag-usapan natin last time. Ang sabi niya, nakita ni John, binigyan ng Panginoon ng kakanya si John through the Spirit, na makita yung dadatnan natin dun sa langit. Through the middle of the street of the city, and that is the New Jerusalem, meron daw, napag-usapan natin last time, meron daw river. Sa kalagitnaan ng city ng Panginoon, the city of God, there is a river. At hindi lamang river. Andun daw yung tree of life with its 12 kinds of fruit. 12. Yielding its fruit each month. At yung daw dahon, hindi katulad ng dahon kanina, ng fig, ito raw dahon ng punong ito na naghihintay sa atin sa kalangitan, were for the healing of the nations. Yung nakita natin sa lupa, meron din tayo makikita sa langit, pero yung pinakamagandang klase. Ilog sa langit at puno sa langit, but it is the same Lord. The same Lord na siyang sasamahan tayo, sasalubungin tayo sa alapaap, at makakasama natin forever and ever doon po sa langit. So yung pong bunga ng Espiritu, hindi po siya Bible study lang. Yung pong bunga ng Espiritu, hindi siya kinakantang-kanta lamang natin. Kundi kaya po natin kinakanta yan, kaya natin binabasa muli ngayon. Kasi po hahanapin ng Panginoon yan at hinahanap niya sa atin now, at this point in time. So isipin po natin, ano yung naging bunga ng Espiritu sa ating buhay? Siyempre, panimulain na yung dating long hair ka, ngayon, ayos ng buhok mo. Diba? For the Lord. Diba? Dati, pag dumato tayo sa church, para ka lang pupunta ng tindahan. Ngayon, nag-aayos na tayo for the Lord, right? Yung nga po pala, request ko rin yun. Kung pupunta tayo ng kasalan, magsusot ba tayo ng pambahay? Hindi, di ba? At paano magsusot? Unless tayo yung tipong sisingit lang nagkakain lang sa gilid, sa tabi ng basurahan or what. Pero hindi ba? Maghahanda tayo, right? At kadalasan pag may birthday din, di ba nag-aayos tayo pag pupunta ng birthday? Hindi nakasando, tas nakashort pa. Tas flip-flops. Di ba nag-aayos tayo? Ganyan din naman, pag tayo harap sa Panginoon, once a week lang naman ito, hindi ko sinasabi mag-tuxedo tayong lahat dito o may hat pang malaki. Do our best na kapag humarap tayo sa Panginoon, napaka-presentable natin. Hindi lamang siyempre yung damit ang pinag-usapan dito, hindi lamang yung buhok, hindi lamang yung pananalita,
Kundi of course, maging presentable ang ating mga puso at isipan sa ating Lord each and every time na tayo po'y dumadalo. Kasi then again, naghahanap siya and He expects, ani lamang yon, what He expects kasi, expectan din ng ating Panginoon na makasama tayo doon sa kanyang piling, sa kalangitan. Huwag po kayo mag-alala. Pag nandun na tayong lahat, hindi natin kailangan itong mga ito. Iba na ang suot natin pagdating doon. We are wearing the Lord Jesus Christ Himself. His glory, i-impart niya sa bawat isa sa atin. So simulan na natin ngayon pa lang. So yung mga malilit na bagay na nakikita kong effort na ginagawa ninyo, magandang panimulain po yan. From the inside, then i-workout natin through the Spirit na yung inward natin ay maging presentable din sa ating Panginoon. So, madali kasi magsalita eh. Madaling magkaroon ng mukha na makikita ng lahat. But the Lord Jesus Christ, hahawiin niyang lahat yan. And He is looking at our heart. Yun ang titignan ng Panginoon each and every time. Dumako tayo sa promises to claim. Ang sabi po sa Revelation 2:7, He who has an ear, let them hear what the Spirit says to the churches. Specific nito sa ating lahat. The one who conquers, itong pangako ng Panginoon, to the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. Dadatnan natin yan doon pagdating natin. At hindi lamang yun, siyempre sa Psalms 1:3. Ito po yung mga pinag-aralan na rin natin last week. Ang sabi po dyan, yun daw mga tao na nakatayo sa tabi ng ilog. At this time around, this is the river of God, yung presence of God, yung Holy Spirit of God. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. At, itong pangako ng Panginoon sa atin, in all that He does, He prospers. Kung gusto natin magtagumpay sa lahat ng larangan natin sa buhay, ito lamang po ang sagot. Wala nang iba pa.